Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 19 hanggang 25. So mga Capricorn, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, you have the Hanged Man. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Empress card. In the area of what you need, meron po kayong the Queen of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Queen of Cups. In the area of your near future, meron po kayong the King of Swords. In your challenge, meron kang the Page of Wands. Sa fortune, meron kang the Six of Wands. Beautiful. Victory, victory, victory is yours. In your divine messages, meron kang the Seven of Wands. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun Capricorn. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Capricorn, thank you po muna sa inyong donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking tulong po yan every time po na meron tayong libreng reading for Capricorn dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like and nagko-comment. Malaking support din po yan para sa akin. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Knight of Wands. Okay, ngayong buwan na ito Capricorn, tayo ay susugod lalaban para sa katuparan ng gusto natin. We need to think positive. We need to believe in ourselves sa mga plano natin ngayong linggong ito. Alam ko marami sa inyo naghihintay ng balita, naghihintay ng konfirmasyon or good news tungkol sa isang bagay na alam mong gusto mo nang maganap. You're very ready to commit to this. Very ready ka na simulan yung isang hakbang, yung isang proseso, pero parang may hinihintay kang mapanghahawakang bagay. Kaya ngayon parang may delay with the Hanged Man. Parang you're in limbo. Parang you don't know kung raratsyada na ba ako or I'm waiting for this bagay na importanteng malaman ko muna bago ako lumarga. May ganyan kang moment ngayon eh. So ngayon sabi ng yung spirit guides, learn to think positive muna. Talagang namnamin mo yung frequency of akin to, kaya ko to, magagawa ko to. Ngayon, I need to prepare myself. Parang ganyan. Okay? So, dapat ngayon daw linggong ito, Capricorn, you only think of the good things. Good things lang. Kung meron kang gagawin na medyo may alinlangan ka o maraming aberya, dapat tayo, yung ating fighting spirit, nandun pa rin. Okay? The fighting spirit is there. Okay? Ang card of the week, meditation. Meditation connects you to your inner self. Yes, sabi ko nga kanina parang nag-iisip ka, may mga delay, may mga hinihintay, at some point nakaka-frustrate, nakakainis, nakakainit ng ulo. Pero kung ang ating fighting spirit ang papairalin natin, kahit gaano katagal yan, alam ko hihintayin mo at ilalaban mo kapag dumating siya. Okay? So ngayon mag-meditate ka para kumalma ang isip, kumalma ang damdamin, pumasok sa isip mo yung lohika, yung tamang aksyon at tamang gagawin. Okay? In your core energy, you have the Hanged Man. Hanged Man, sabi dito, ngayong linggong ito, panahon to para, I don't know why, narinig ko parang isa siyang waiting period para sa isang malaking bagay na mangyayari. I'm seeing here ngayon pa lang, dapat daw hinahanda mo na. I don't know why, maybe by the end of the month, meron kang biyahe ba? Meron kang pupuntahan or meron kang malaking move na nagagawin at the end of the month. So ngayong linggong ito, sabi ng yung spirit guides, paghandaan natin yung proseso, yung papeles, ang sarili, yung pamilya natin. Kung sino man yung involved sa move na ito, sa susunod na linggo or sa pagpasok ng Pebrero, sabi dito, ihanda ang lahat. Kaya importante ngayon Capricorn, maupo ka para mapagplanuhan mo to ng dire-diretso. Kailangan daw malawak ang isip mo ngayon. Kaya ramdam ko yung pag-antala or pagtigil kasi parang tinatapik ka ng iyong spirit guides na, huy, maghanda ka muna. Hindi pwedeng ratsyada tayo ng ratsyada. Dapat everything is clear. Meditation.
Mag-meditate ka kahit sa kwarto lang, kahit sa garden mo o sa park. A moment on your own para makapag-isip ka ng tama. Para lahat ng aspeto ma-prepare mo para pag gumalaw ka na at dumating na ito soon, walang aberya. Okay? Walang komplikasyon. So now is the right time for you to think, think, think. Ibuhos mo lahat ng maiisip mo dyan. Hanapan mo ng solusyon para malinaw sa'yo yung bawat steps mo. Okay? Clarify natin. Hanged Man's being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, nasa waiting game ka talaga ngayon. Ramdam ko yung paghihintay mo for something to happen. Either may hinihintay kang documents, may hinihintay kang interview, may hinihintay kang paggalaw tungkol sa isang proyekto o sa inaasikaso yung negosyo or sa pamilya, no? You're waiting for something to happen. And ngayon dapat daw, pine-prepare mo na kasi marami kang gugugulin sa end of the month or pagpasok ng Pebrero. Kitang-kita ko dito yung paggalaw mo sa mga magbubunga. Magiging sobrang busy ka dito, Capricorn. And also, very enjoyable itong prosesong ito. Huwag ka namang matakot dyan. Magandang adventure yan. Pero magiging maganda lang daw ang adventure na yan at talagang makikita mo yung magandang bunga kung ngayon pa lang nagpe-prepare ka na. Example, you're about to go to Manila para halimbawa mag-training sa isang trabaho sa Korea and then meron ka pang Nihongo class doon. So ngayon pa lang para magbunga ng tama yun. Planuhin na natin kung ano yung mga maaaring obstacle along the way. Yung pera, yung budget, yung tutulugan mo doon, yung mga dapat aralin, dokumento mo, yung mga anak mo, pamilya mong may iwan sa probinsya o dito sa lugar mo na malalayo ka for a time kasi nga kailangan mong asikasuhin to, mga ganun. So, preparedness is your power to make things happen this time. Okay? So, Capricorn, tanungin kita, ano tong mga hinihintay mo magbunga na ngayon kailangan mong paghandaan at busisiin? Comment down below so that it will be fruitful para sa'yo. I-comment mo sa baba, I manifest yung bunga dito na blank ay mangyari kaya naman now ready akong mag-blank. Okay? Comment down below, it will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Empress card. Si Empress card, sabi dito, mag-focus tayo sa ating binibuild. Okay? Meron kang nililikha o kine-create ngayon. At alam kong napakalaki niyan, napakaganda. I don't know why, I'm hearing it's gonna change something in your life soon. Kaya ganito kalaki yung preparasyon na kinakailangan sa'yo. Nakita ko dito na bukod sa preparation outside sa mga kinakailangan gamit or pera or something, importante prepared ka rin daw, Capricorn. Ang isip, ang katawan, ang sarili, dapat handang-handa ka sa malilikha mo this time because you have the abundant energy, the Empress card. Yayabong, lalaki, lalago. It will be fruitful para sa'yo. Pero kung ikaw mismo ay hindi ka prepared internally, sa isip, baka mahirapan ka mag-catch up, no? Siyempre, ang daming pagbabago, left and right, no? Kaya kailangan talaga alert ka and you know how you pace yourself. So, importante dito, alagaan ang sarili habang lumalago yung iba't ibang aspeto sa buhay mo moving forward. Take care of yourself, be mindful of your energy para mailaan mo lang yan sa karapat-dapat na lumago. Okay? Napaka-importante niyan, isa-isip mo. So, Capricorn, ano pong klaseng Capricorn ka? Are you a December Capricorn or January Capricorn? Comment down below. Paramihan kayo ng mga December and January. Sa mga nag-celebrate pa rin po ng birthday today, ang ating reading ay January 19 hanggang 25. So, sa January 19, last day yan ng mga Capricorn, di ba? So, happy birthday sa mga nag-celebrate sa mga oras na to. Habang nanonood kayo or on January 19, season nyo pa rin yan. So, congrats po. And we're entering a new season, a new sign. So, hopefully nag-enjoy kayo sa inyong season this year. Okay? So, the Empress cards being clarified by dalawang cards. You have the Ten of Wands and also the Hierophant. Okay? Sabi dito, mabigat na yung pinapasad mo in your creation. Kaya nga sabi ko dito, you need to take care of yourself. Matrabaho tong ginagawa mo kasi may kine-create ka nga for abundance, for the future. So, you need guidance.
You need someone to help you, to assist you, to guide you para gumaan tong pinapasan mo at makapag-relax ka rin naman. Sabi dito, may mga magagaang paraan para asikasuhin to. Huwag mo daw pahirapan ang sarili. Kung may tutulong, let them in. Let them help you. Let them give you the assistance. Okay? Huwag mahiya sa tulong at huwag mahiyang tanggapin kung ano yung ino-offer sa yung tulong. Okay? In the area of what you need, meron kang the Queen of Swords. What you need is a clarity of the future. Saan mo babalak dalhin ang buhay mo today, for the next 5 years or 10 years? Saan ka napunta nun? No? So yun ang isipin natin ngayon. You need to base that future in your reality now. Ano ibig sabihin? Example, ang future na gusto mo ay maging chef sa isang restaurant. Example lang. So dapat clear sa'yo yung reality mo ngayon. So, paano ako magiging chef the next 10 years? Ngayon, kailangan mag-aral ulit ako ng siguro HRM or culinary. Kaya ko ba? Siyempre, i-ask mo yung iyong reality. Kaya ko ba yun? Magagawa ko ba yun? May pera ba ako today? May school ba ako na pwede kong puntahan? Okay ba yung schedule ko? Ganyan. Kung ang sagot ay yes sa yung reality, then clear na yung future mo. Pero kung halimbawa, ay wala naman akong pera, nag-work ako sa abroad, paano ko makakasakatuparan yung aking dream to be a chef? So you need to really think sa realidad mo. Dapat aware ka sa paligid mo para makita mo kung ano yung daan patungo sa goal na yon. Parang ganon, Capricorn, okay? So, kayo din po ay tinatawag ng yung spirit guides na today maging seryoso ka naman pagdating sa future that you want to create. Alam ko na meron ka ng gustong habulin, gustong puntahan, gustong ilakad na talagang exciting adventure para sa'yo. Pero you need to ask yourself, is this really what I want? Malinaw din ba sa akin kung ano yung responsibilidad na kinakailangan doon to be successful itong bagay na ito? Kasi marami sa atin, hindi lang ba sa Capricorn, tayong tao in general, we want something, pero we don't know or we're not aware of the responsibility na kinakailangan in the pursuit of that dream. So, ngayon, kailangan ready ka in other options, ready ka with the possibility, and you know what you need to do. Dapat alam mo yung gusto mo at alam mo yung ayaw mo. Okay? Importante yan. Clarify natin, Queen of Swords, lumipad, you have the Five of Pentacles. Yes, things siguro ngayon ay mahirap. Baka nahihirapan kang mag-decide, nahihirapan kang ma-finalize kung ano yung gusto mo at kung ano yung ayaw mo, kung ano yung totoo sa hindi, kung paano mo ima-match yung future na gusto mo at saka yung reality mo ngayon, no? Baka nahihirapan kang pagtugmain. Pero sabi dito, gamitin mo kasi yung lakas mo. May mga strength ka na hindi mo daw ginagamit in your advantage. That is something that you need to realize. Nakita ko dito may tutulong sa'yo. So, maging open arms ka sa mga tulong na darating. Pwede mong gamitin yan para makalagpas ka na sa struggle mo this time. Okay? Alalahanin mo yan. May helicopter sa aming bubong ngayon. So, parang, I don't know why, there's this urgency for you to take action on something para makalaya ka sa struggles mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Queen of Cups. Si Queen of Cups, sabi dito, you need to nurture something that is important para sa'yo. Meron kang nilikha for the future. Meron kang gustong puntahan kasi meron kang gustong mapanalunan, meron kang gustong marating, meron kang gustong maangkin sa buhay mo. And ready ka na lumaban para doon. Okay na yung action eh. Okay na yung excitement, okay na yung stamina, okay na yung energy mo in the pursuit of this. Pero sabi na yung spirit guides, you need to listen dun sa mga bagay-bagay na kailangan pang ihanda. Hindi lang to basta sa action, hindi lang basta sa readiness to fight, but also readiness sa puso, sa isip, tugmang-tugma ba lahat yan? Kasi you need to realize pa daw meron ka pang dapat maintindihan sa laban mo na ito. At yun daw yung dapat mong pakinggan. Maaring sa puso mo may mga dapat ka pang gawin, may mga dapat ka pang unahin. So listen to yourself. Authentic self. Para kung ano man itong tinutumbok mo, makadiretso ka doon ng mas maayos. Kasi halimbawa, you want to fight para makapunta ng Korea, pero hindi mo pa pine-prepare yung mga anak mo para sa clarity na kailangan nila. Halimbawa, o kaya you're about to go to
Cebu, balak mo doon mag-training for a certain job halimbawa. Pero hindi mo pa inaayos yung dapat ayusin para kung ano man tong gusto mo mapanalunan at makuha ay planchado. So dapat ngayon iniisip mo, ano ba yung mga dapat kong i-prepare sa mga hinihintay kong magbunga at I need to nurture it now. Alagaan ngayon, pagtuunan ng pansin ngayon para wala ng komplikasyon moving forward. Okay? Queen of Cups, clarify natin. You have the Eight of Cups. Yes, listen to your heart. Sundin mo ang puso mo pag alam mong kailangan tong gawin, kailangan tong ayusin, kailangan yung bitawan para mag-take over ng itong isang bagay. O pag alam mo talagang wala nang saysay sa buhay mo, hindi ka na masaya doon, let that go. Let it go. Alam ko medyo masakit, painful kasi baka pinahalagahan mo yan for a very long time. Pero soon, your heart will realize and will recognize the importance of letting go. At doon mas magaan sa iyo ang pagyakap ng bago. Okay? Important yan for you. Isa-isip mo, Capricorn. In your near future, you have the King of Swords. King of Swords, dito nakita ko, you are in this position already. Kung ano man tong hinihintay mo, it will happen and you will know what to do. Alam mo na kung ano yung halaga sa'yo, alam mo na yung mga responsibilidad, at saka yung dapat gawin every single day. Kitang-kita kita dito, very committed ka na dito. Nakaupo ka dyan, doing every work na kinakailangan, focused, at alam mo kung hanggang saan to dadalhin. Alam mo kung paano siya kaimportante sa'yo, hindi lang ngayon, but for the next 5 years or 10 years. You are prepared for this challenge. You are prepared for this goal. At gagawin mo ang lahat, magtagumpay ka lang dito. Which is good for you. Good for you. Kaya ngayon, Capricorn, you need to be smart. Smart enough para alam mo yung dapat gagawin sa hindi. Dapat daw alam mo rin yung priority mo sa hindi. Example, meron kang trabaho ngayon sa Laguna sa isang resort. Example lang. Tapos may nalilingat ka, meron kang parang bago manliligaw on the side. Pero kailangan mo mag-focus sa work kasi bago ka lang dyan. So, you know your priorities and you know na hindi siya pwedeng makagulo sa akin. Parang ganon. No? So, you know what to do at what needs to do para sa future na gusto mong i-create. King of Swords, the King of Wands. Yes, may vision ka na gusto mong ma-fulfill, kaya yung utak mo nandoon. Kumbaga, undivided attention ito, and you will do everything para yung plano yung matupad. Sabi dito, huwag ka na makikinig sa mga negang tao sa paligid, learn to cover your ears, and just focus on the goal. Ikaw dapat ang CEO ng buhay mo. Alam mo kung ano yung plano, and alam mo yung better ways para matupad yung plano. Okay? Very important yan for you. In your challenge, meron kang heal through art, and then control issues. Sabi dito, may mga bagay na pilit mong kinokontrol. Mga bagay na pilit mong pinupuwersang maganap kasi nga takot ka na kapag nalihis ng landas or nalihis ng bagay na hindi swak sa plano mo, nahataranta ka. Sometimes minamadali mong isang bagay because kapag tumagal, iniisip mo baka pumalya o baka masira. Now, sabi dito, release your control. Magtiwala ka sa ginagawa mo. Magtiwala ka kay God, sa destiny, that things will work out in your favor. So, enough controlling, enough yung panguhula mo na dapat maganap to, dapat akin to, enough na yung pag-estimate mo sa ginagawa mo every single day. Just go with the flow, do what you can, and trust the process. Sabi rin dito, heal through art. Ibaling mo yung mga takot mo na yan sa isang bagay na magpapaka-busy sa'yo. Example, you have a work, meron kang inaasikaso, mahirap yan every single day. So mag-zumba ka naman para makalaya ka sa problema na yan, makapag-relax-relax ka. Or kumanta ka, mag-painting, o kaya manood ng sine. Kung ano yung mga art na getaway scenarios mo para makahinga ka out of all this mess. Okay? In your challenge, meron kang Page of Wands. Kitang-kita ko dito na takot kang mag-try or takot kang humakbang sa mga bago. Kaya marahil nakahimpil ka dito. You're contemplating, gagawin ko ba to? Gagawin ko ba yun? Di ako sure. Kaya marami kang mga paghihintay kasi somehow, ramdam ko na hindi pa clear sa'yo. But with the Page of Wands here, your spirit guides are telling you, try mo lang, maging adventurous ka naman, maging palaban ka naman. Huwag mo laging isipin na
ay baka mag-fail ako dito, ay baka malugi, ay baka masayang oras ko. Your adventure energy this time will help you discover who you are, will help you discover kung ano ba yung mga bagay na gusto mo pang gawin pala na hindi mo akalaing kaya mo pala ngayon. Na before, eto lang yung limitadong mundo mo, kontento ka na dyan, pero dahil sa loob-loob mo, gusto mo na ng pagbabago, gusto mo na ng elevation or pag-angat ng buhay. You want growth, ika nga. So, paano ka daw mag-grow kung takot ka mag-try ng mga bagong bagay? You need to take a risk. You need to um, take on a new adventure na bago sa'yo. Kasi doon mo daw talaga makikilala kung sino ka at kung ano pa yung pwede mong abutin. Okay? The Page of Wands being clarified by the Emperor card. Yes, nahatakot ka ngayon mag-try ng bago. Kitang-kita ko dito. Sometimes, yung ego and pride mo ay humaharang din sa'yo. Lagi mo iniisip, ay kaya ko na yan. Okay na ako dito. Di ko kailangan yan. Sometimes, tayo mismo nagkukulong sa ating sarili. Kaya tayo ipaikot-ikot lang sa maling bagay. We need to be brave enough and accept new things, try new things for our development. Okay? In your fortune, meron kang view from above, get the big picture. Yes, lawakan mong isip mo, lawakan mong pananaw mo para hindi ka na stuck dito. Para malaman mo na yung dapat mong gagawin. Baka kasi nakatingin ka lang sa microscope at yun lang nakikita mo, kaya parang sabi mo, bakit hindi gumagana? Eh kasi yun lang nakikita mo eh. You need to broaden the horizon, broaden your mind para makita mo, ay, meron pa palang ibang paraan. Ito pala yung ruta pang mas maganda. So, mas lumilinaw, mas gumaganda yung andar. Okay? You also have passion and pleasure. Savor your life. Work hard, play hard, enjoy your life this time. Hindi pwedeng nakalunod ka lang sa isang bagay and then yung isa papabayaan mo na. Matuto ka rin daw pahalagahan at magsaya everyday para maramdaman mo rin yung importansya ng ginagawa mo. Okay? You also have 6 of Wands in your fortune. Napakaganda. Nakita ko dito whatever you're doing now, whether you're on the process of a new document, interview, may nilalakad ka ngayon eh. Meron kang inaasikaso and the victory is yours. Congrats po. Makukuha mo yung matamis na oo sa ginagawa mo na yan. Congrats, congrats. I-claim mo to. For others, nakita ko dito you will have a leadership role sa ginagawa mo. Kaya talagang maraming pressure sa paligid. People are watching you in your every move. Kung talagang makakaya mo magtagumpay dito. Yes, you will succeed. Pero very important sa'yo, Capricorn, na malaman na kailangan huwag kang papadala sa pressure ng ibang tao. Do what you can, do your best hanggang sa maabot mo yung tagumpay. Walang distractions, walang temptation sa paligid, eyes on the prize, eyes on the target, and you will win this. Ikaw ang chosen one on this endeavor. Nakita ko maraming tao sa paligid mo nag-aagawan para sa bagay na yan, pero ikaw, sa'yo ibibigay. So congrats po. The 6 of Wands being clarified by the 7 of Swords. Yes, nakita ko talaga dito, ikaw, sa'yo ipagkakaloob sa kabila ng maraming kalaban, sa kabila ng maraming kaagaw. You are the winning person for this one. Sabi dito ng yung spirit guides, trust your intuition, trust yourself. Maraming tao sa paligid ang hindi mo pagkakatiwalaan, kaya you need to learn to empower yourself para kahit ako lang dito mag-isa, ilalaban ko to. Okay? You're on the top of the world. You're better than them. You're better than these competitors and you will get the answer soon. Para ma-realize mo, oo nga no? Para sa akin talaga to and papanindigan ko to. Ilalaban ko to hanggang dulo. Parang ganyan. So congrats po. And like I've said, avoid distractions. Baka mamaya bigla kang tawagan ng kaibigan mo ng best friend, parang, uy, inom naman tayo, larga tayo, lakwatsa naman tayo. Ikaw sabi mo, hindi, kailangan ko mag-focus dito. So learn to put boundaries para ito ay makuha mo in your favor. Okay? In your divine messages, meron kang, don't let your past hold you back. Kung daw hayaan yung nakaraan mo yung makasira sa yung ginagawa ngayon. Okay? You also have hold your vision. Yes, yung pangarap, yung pananaw, dapat malinaw, dapat buo para matulayan mo dire-diretso. You have 7 of Wands in your divine messages. Meron ka palang 2 7. Talagang lucky energy ito para sa'yo. 3 na pala. 777. A very lucky energy is in the horizon for you this week.
Seven of Wands, sabi dito, put boundaries, ha? Hindi pwedeng lahat na lang ng tao ay nangingialam sa business mo or lahat sila ay may puna sa'yo. Learn to really put that line na parang, huy, wag nyo akong lamangan, huy, wag nyo akong maliitin, huy, dyan lang kayo, hindi ko nahahayaan yung ginagawa nyo before, enough is enough, I'm gonna stand by myself. Okay? Sabi rin dito, um, I don't know why, para po sa ibang Capricorn, kung nahihirapan ka ngayon sa isang bagay, challenge lang yan. Kailangan mo lang talaga ipakita kay universe, kay God, na ready ka talaga na kunin itong bagay na ito. Maraming mga tao ang maaaring question sa'yo, pagdudahan ka, kalabanin ka for some matter, pero ikaw kailangan mo talaga i-prove sa sarili mo na I want this, this is mine, ipaglalaban ko ito, I will win this. Okay? You need to have that fighting spirit this week. Okay? Seven of Wands. The High Priestess. Yes, believe in yourself. Alam mo, si High Priestess, sinasabi nito na meron ka daw natutulog na potential, meron ka daw natutulog na abilidad na hindi mo daw ginagamit. Kaya talaga importante to try something new eh. Sumubok ka ng mga bagong pagkakataon para mas makilala mo sarili mo na, ay kaya ko pala to, ay may skills pala akong ganito hindi ko alam. So, if you could just trust yourself, kahit na hindi ka sure, kahit na malabo ang dako paroon or hindi ka sigurado, your intuition will tell you the right thing para makalaban at manalo dyan. Okay? Trust yourself, everything will be fine. Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have success. Wow, claim mo to Capricorn, success is mine. Surat mo sa baba, success is mine this time. You also have Tiger, doing something risky, taking a chance. Yes, kailangan talaga mag-risk ka, mag-take a chance ka naman, mag-try ka ng mga bago para makita mo kung ano ba yung tagumpay para sa'yo. You also have March o mga Capricorn. Meron ba kayong special occasion pag March? Halimbawa, birthday ni kapatid, birthday ni anak, or anniversary. Kung meron po, ibig sabihin this reading is for you. Kung wala naman, meron po kayong special occasion sa buwan ng Marso. Congrats po. You also have Dagger, fear, worries, or tense situation. Itapon mo sa bintana yung mga takot mo. Fight for the future that you want to create. Maging positive thinker ka lang. Everything will go smoothly. Okay? Ang outcome ni Capricorn for January 19 to 25, the Page of Cups. Yes, kitang-kita ko dito, surprise! May surprise ang naghihintay sa'yo na ikakatuwa mo. So, antabayanan natin kung ano to mga bubulaga sa'yo this time that you will enjoy, that will make you so happy, at nagpapa-ignite ng energy mo to fight, sumugod. Rinig ko dito good news. Antabayanan mo yung announcement, good news or kumpirmasyon tungkol sa isang bagay na ikakagulat mo pero ready ka to take on that challenge. Yun talaga yung nakita ko kanina na parang naghihintay ka ng sagot, kumpirmasyon, tawag or go signal, and it will arrive para sa'yo. Dahil nakafocus ka dyan at talagang binibigay mo yung undivided attention mo dito, darating siya. Kung maganda rinig ko, minanifest mo kasi kaya yan, dumating. Okay? You also have Ten of Pentacles. Yes, clarifying it. Sabi dito ng iyong spirit guides, pang long term, itong darating na good news. Pang matagalan. Example, you are now set off for the next 5 years. Kumpirmado na, garantisado na sa'yo yung trabaho. Halimbawa, yung negosyo mo, nakita ko, baka mamaya may magandang development, biglang dumami yung customer, maraming umarkila ng serbisyo mo, o kaya may surpresa tungkol pagdating sa bahay, sa lupa, sa kapirahan, you're gonna make a certain move na talaga magpapaulan ng biyaya sa'yo. Okay? So congrats. Kung meron ka mga dokumento na kabinbin, baka magulat ka na lang, biglang umayos, biglang bumilis. Yung pinipilahin mong loan or interview, biglang approve. So, asahan mo yung pang-permanente at pang-matagalang resulta na matyaga mong inaral at inasikaso before. So, surpresahin ka nito in a very, very good way at aaranggada ka in positivity, in energetic motion, moving forward with excitement. So, congrats po Capricorn. Ito po ang inyong January 19 to 25. Comment lang po kayo kung naka-resonate ka. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn this time. Thank you po for watching hanggang dulo Capricorn. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.